Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Malapit na ang ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang at sa ating ebanghelyo ngayon, matapos tanggapin ni Maria ang magandang balita, siya ay nagdesisyon. Ibabahagi ko ang magandang balitang ito sa aking pinsan na si Elizabeth at paglilingkuran ko siya ng ilang buwan. Mahalaga itong naging desisyon na ito ni Maria sapagkat itinuturo niya sa atin kung ano ang ibig sabihin ng tumatanggap ng nag-uumapaw na biyaya mula sa Diyos at kung papaano ito gagamitin. Mga kapatid, malinaw na si Maria ay tumanggap ng napakataas na karangalan mula sa Diyos, di po ba? Siya ang pinili upang maging ina ng anak ng Diyos. Sa lahat ng mga babae sa kapanahunan nila, siya ang bukod na pinagpala sa lahat. Sapagkat bago pa lamang siya ipaglihi ng kanyang ina, siya ay pinili na at itinalaga para maging ina ng anak ng Diyos. Inihanda siya sa mahalagang misyon na ito at malinaw na sa paghahanda ng Diyos sa kanya, siya ay ibinukod sa lahat. Hindi hinayaan ng Diyos na siya ay magtaglay ng tinatawag na kasalanang mana. At sa kanyang buong buhay, kailanman hindi nagkasala si Maria. Kaya sa araw ng pagbabalita ng anghel kay Maria tungkol sa mahalagang misyon at responsibilidad na kanyang gagawin, malayang tumugon ng oo si Maria. Magandang bigyang diin yung salitang malaya. Bagamat siya ay inihanda ng Diyos sa mahalagang misyon na ito, iginagalang pa rin ng Diyos ang kanyang kalayaan. Malaya siya na magdesisyon. Tatanggapin ba niya ang paanyaya o hindi? Tatanggapin ba niya ang responsibilidad para maging ina ng anak ng Diyos o hindi? At sa pagbabalita ng anghel na yon, ipinaunawa ng anghel kay Maria ang lahat. At matapos niyang marinig ang pagpapaliwanag ng anghel, ang naging tugon ni Maria, "Mangyari sa akin ang iyong sinabi." Malaya niyang ibinigay ang kanyang oo sa paanyaya, sa panawagan para gumanap ng mahalagang misyon. Kaya pagkatapos ng kanyang malayang pagtugon, nandun sa kanyang puso ang kagalakan. Nag-uumapaw na kagalakan na para sa kanya, ang kagalakang ito ay hindi ko kayang angkinin at sarilinin. Para kay Maria, ang kagalakang hatid ng Diyos sa kanya ay dapat niyang ibahagi. Ang biyaya na tinanggap niya mula sa Diyos ay dapat niyang ibahagi sapagkat para kay Maria, ang lahat ng biyaya na mula sa Diyos ay hindi kanya. Ang lahat ng biyaya na mula sa Diyos ay para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. At gagamitin niya ito at ibabahagi niya ito sa iba. Kaya iyon ang napakahalagang itinuturo ni Maria sa atin ngayon. Sa pagtanggap niya ng malaking biyaya, agad-agad siya'y nagtungo sa bahay ng kanyang pinsang si Elizabeth
At hindi biro ang kanyang nilakbay, sapagkat ang tahanan ni na Zacarias at Elizabeth ay nasa bulubundukin, pataas, paahon, mahirap puntahan, at wala pang mga sasakyan noon. Kaya si Maria ay naglakbay sa pamamagitan ng paglalakad. At sa pagkakataon na siya ay naglalakbay, tandaan natin, siya ay nagdadalang tao din. Dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang sanggol na si Jesus. Habang ang kanyang dadalawing si Elizabeth, dala-dala naman niya sa kanyang sinapupunan si Juan Bautista. At sa pagtatagpo ng dalawang babaeng ito na pinagpala, sabi ng Ebanghelyo, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at nasabi niya ang mga salita na nagsasabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Itong salitang ito na binitiwan ni Elizabeth ay bahagi na ngayon ng ating panalangin na iniuukol natin kay Maria. Naalala nyo? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ito ay nagmula sa mga bibig ni Elizabeth matapos na siya ay mapuspos ng Espiritu Santo. At idinagdag pa niya, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Kaya sa pagkakataon na ito, na dumalaw si Maria kay Elizabeth, hindi lamang si Elizabeth ang napuspos ng Espiritu Santo, kundi pati yung sanggol sa kanyang sinapupunan na walang iba kung hindi si Juan Bautista. Na para bang sinasabi ni Juan Bautista doon sa loob ng tiyan ng kanyang ina, ang Panginoon ang dinadala sa kanyang sinapupunan ni Maria na dumadalaw sa atin. Ang Panginoong Jesus na tagapagligtas ay naritong dumadalaw at malapit na malapit sa akin. At pagkatapos ng pagdalaw na yon, ang isa pang itinuturo ni Maria sa atin. Kung tayo ay tumatanggap ng maraming biyaya mula sa Diyos, iyan ay dapat magdala sa atin sa daan ng pagpapakababa at paglilingkod. Si Maria, bagamat tumanggap ng mataas na karangalan at sinabi nga ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, mapalad ka sapagkat nanalig ka na matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. Sa kabila ng mataas na karangalan na yan, nanatili si Maria sa kanyang pagpapakababa. At sa kanyang pagpapakababa, siya'y naglingkod. Pinaglingkuran niya ang kanyang pinsang si Elizabeth. Na dahil nga sa matanda na si Elizabeth at hirap na siyang magdalang tao dahil na rin sa kanyang edad 90 plus, mahihirapan siya sa kanyang kalagayan. Kaya nandoroon si Maria para alagaan, para tulungan, para siguraduhin na si Elizabeth ay magkakaroon ng maayos na pagdadala sa kanyang sinapupunan sa sanggol na si Juan Bautista. Bagamat ang kanyang daladala sa kanyang sinapupunan
ay si Jesus, mas ipinakita ni Maria ang kanyang kababaan sa pamamagitan ng paglilingkod. Dalawang mahalagang bagay na itinuturo sa atin ni Maria. Pagbabahagi ng biyaya na tinanggap mula sa Diyos, pagpapakababa sa pamamagitan ng paglilingkod. Mga kapatid, tuwing panahon ng Pasko, tumatanggap tayo ng napakaraming biyaya, di po ba? Hindi mo na kailangan humingi. Hindi mo na kailangan magparinig. Kusang darating ang biyaya. Sabi nga nung isang kasama, nag-post, nag-My Day, ilang araw pa lang bago ang simbang gabi, sabi niya, nagsisimula ng bumuhos ang biyaya. Amen? Sa iyo ba, nagsimula na bang bumuhos ang biyaya? Huwag naman sanang ulan. Pero alam natin kung ano ang ibig sabihin ng pagdating ng biyaya sa mga panahong ito ng Pasko. At ang paalaala ng ating Ebanghelyo, sa napakaraming biyaya na ating tatanggapin, huwag tayong makalimot, magbahagi, tumulong at magmalasakit, lalo na sa mga kapwa nangangailangan. Sa mga panahong ito, kabi-kabila ang Christmas party. Kainan to the max. Kagabi habang nagmimisa, sabi ng isang kasamang lingkod, Father, naririnig mo ba yung kantahan dito sa tabi natin habang nagmimisa? Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, ay buti na lang. Kasi nagki-Christmas party dito sa tabi at nagbibideo sila. Ang lakas dito sa labas, dinig na dinig. Sabi ko, wala naman ako narinig sa loob. Baka naman hindi na ipinarinig ni Lord kasi maisasama pa sa homily. Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng magbigay. At sa usapang pagbibigay, napakaganda ang halimbawa na itinuro ng ating Panginoon. Magbibigay ako kahit hindi ibalik sa akin ang biyaya na aking ibinigay. Magbibigay ako kahit wala akong marinig na salamat. Magbibigay ako ng walang kondisyon. Magbibigay ako ng walang limitasyon. Magbibigay ako dahil una akong binigyan at pinagpala ng Diyos. Di ba? Mas maganda ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Binibigyan tayo ng Diyos ng maraming biyaya kahit na hindi tayo karapat-dapat. At iyan lamang, biyayang iyan, na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay tumatanggap tayo sa Diyos. Dapat na natin talagang ipagpasalamat sa Kanya. O Maria, aming ina, sa iyong napakagandang halimbawa ng pagbabahagi ng iyong mga tinanggap na biyaya mula sa Diyos at sa iyong napakagandang halimbawa ng kababaan at paglilingkod,
Ipanalangin mo nawa na kami ay makatulad sa iyong halimbawa upang kami ay tunay na pagpalain din ng ating Panginoon.